Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Capiz, may isang poong na bihirang puntahan ng mga dayo. Ang baryong ito ay napapalibutan ng makakapal na puno ng niyog, kawayan at punong balete na tila may sariling hininga kapag sumasapit ang dilim. Sa araw ay payapa ang baryo, ngunit sa gabi, ang hangin ay nagiging mabigat at ang katahimikan ay may kasamang bulong na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Sa dulo ng baryo, malapit sa sapa na sinasabing pinamumugaran ng mga engkanto, nakatayo ang isang kubong yari sa kahoy at pawid. Doon naninirahan si Mang Loren, ang pinakamatandang albularyo sa buong Capiz. 87 taong gulang at matagal nang nag-iisa sa buhay. Wala siyang asawa, wala siyang anak at wala ring kamag-anak na bumibisita. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iisa, hindi kailanman naging tahimik ang kanyang kubo. Araw-araw may kumakatok sa kanyang pinto. Mga inang may lagnatang anak, mga magsasakang nananaginip ng bangungot, mga dalagang nanlalabo ang paningin tuwing hating gabi. May mga dumarating na umiiyak, may mga tahimik na nanginginig at may mga naglalakas loob lamang dahil wala na silang mapuntahan. Sapagkat si Mang Loren ay kilala hindi lamang bilang manggagamot ng karamdaman ng laman, kundi tagapagtaboy ng nilalang na hindi dapat nabubuhay sa mundo ng tao. Hindi lahat ng sakit ay galing sa katawan. Ang iba'y galing sa gutom ng dilim. Madalas niyang sambit habang sinisindihan ang kandilang gawa sa sebo ng kalabaw. Sa kanyang bukay bakas ang panahon, kulubot, maitim sa araw, at may mga matang tila may sarili pang liwanag. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng pilat, tanda ng mga taong ginugol sa pakikipagbuno sa mga nilalang na mas matanda pa sa kasaysayan ng tao. Sa loob ng kanyang kubo ay may mga palamuting kinatatakutan ng iba, mga bungo ng hayop, garapong may laman na halamang singaw, tuyong buntot ng paniki, at ang lumang aklat na nakasulat sa lumang baybayin. Sa isang sulok ay nakasabit ang isang krus na yari sa punong balete, itinali gamit ang buhok ng babaeng kusang nagali ng buhay, isang sinuunang panata laban sa aswang. Tuwing hating gabi, isinasagawa ni Mang Loren ang kanyang mga ritual. Binubulong niya ang mga orasyon na minana pa niya sa kanyang mga ninuno, mga salitang hindi na naririnig sa simbahan o paaralan, ngunit kilala ng mga espiritu. Kapag binibigas niya ang mga ito, ang apoy ng kandila ay kumikilos na tila may hangin kahit walang bintana ang kubo. May mga gabi na hindi siya natutulog. Sa halip ay nakaupo siya sa labas, hawak ang kanyang baston na may nakaukit na mga simbolo ng araw at ahas. Pinagmamasdan niya ang gubat, lalo na ang punong balete sa malayo, sapagkat doon daw madalas lumilitaw ang mga aswang na nagmamanman. Hindi pa tapos ang gutom nila. Minsan niyang bulong sa sarili. Hindi naging madali ang buhay ni Mang Loren. Bata lamang siya nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang sunog na sinasabing gawa ng tikbalang. Lumaki siya sa kamay ng kanyang lolo, isang mas makapangyarihang albularyo na misang nakipagkasundo mismo kay kamatayan. Sa kanya natutunan ni Mang Loren ang lahat, ang paggamit ng asin, bawang, langis ng niyog na binasbasan sa 7 simbahan, at ang tamang oras ng pagbigkas ng mga dasal, sapagkat mali ang oras, mali rin ang bisa nito. May mga pagkakataong muntik na siyang mamatay. Minsan ay kinagat siya ng manananggal sa balikat. Minsan, muntik na siyang dalhin ng kapre sa kailaliman ng gubat. Ngunit sa bawat pagtakas, lalo lamang tumitibay ang kanyang panata hanggang sa may humingi ng tulong at hindi siya titigil. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, may isang bagay na kinatatakutan si Mang Loren, ang katahimikan, sapagkat kapag walang kumakatok sa kanyang pinto, ibig sabihin nun ay may mas masamang mangyayari sa labas. Isang uri ng kasamaan na hindi humihingi ng pahintulot, at sa gabing yon, habang ang buwan ay pula at ang hangin ay may dalang amoy ng dugo, may isang tao ang lumapit sa kanyang kubo. 3 marahang katok, hindi umiiyak, hindi nagsasalita, nakatayo lamang sa dilim. Dahan-dahang binuksan ni Mang Loren ang pinto
at sa liwanag ng kandili na silayan niya ang isang babae, maputla, nanginginig at ang mga matay puno ng takot na tila ba nakakita ng demonyo. Doon magsisimula ang bangungot ng pagbubukas ng sugat na matagal nang nakabaon sa kanyang nakaraan. Hindi agad nagsalita ang babae. Nakatayo lamang siya sa bungad ng pinto ng kubo ni Mang Loren. Ang katawan ay tila nauupos sa lamig ng gabi kahit walang ulan. Ang kanyang buhok ay basang-basa ng pawis at ang suot niyang sayay may bahid ng putik at dugo. Hindi malinaw sa kanya o ng iba. Sa liwanag ng kandila, kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Pumasok ka!" Mainang utos ni Mang Loren. Ramdam ang bigat ng dala ng katahimikan. Dahan-dahang humakbang ang babae papasok. Nang magsara ang pinto, tila lalong bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Umupo siya sa bangkong kahoy, ngunit hindi may tuwid ang likod. Ang kanyang mga matay walang tigil sa paglingon sa paligid, bari may sumusunod sa kanya kahit wala. "Anong pangalan mo?" Elena po. Galing po ako sa kabilang baryo sa may hangganan ng gubat." Napahinto ang kamay ni Man Loren. Ang baryong yon ay matagal nang iniiwasan ng mga tao. "Bakit ka nandito, Elena?" Marahang tanong niya, ngunit handa ang loob sa anumang kasagutan. Napapikit si Elena. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Sunod-sunod at parang matagal nang kinikimkim. "Wala na po sila. Wala na ang pamilya ko." Hindi agad nagtanong si Mang Loren. Kumuha siya ng baso ng tubig. Hinaluan ng langis ng niyog at dinasalan bago inabot sa babae. "Uminom ka muna, hindi ka ligtas hanggat hindi mo na ilalabas ang daladala mo." Pagkatapos ng ilang saglit, nagsimulang magsalita si Elena. Tatlo ang kapatid niya. May ama at ina siyang parehong magsasaka. Payak ang kanilang buhay, subalit buo. Tuwing gabi ay sabay-sabay silang kumakain. Tuwing kabilugan ng buwan ay nag-aali sila ng pagkain sa puno ng balete sa likod ng kanilang bahay. Isang kaugaliang minana pa nila sa kanilang mga ninuno. "Noong una po, akala namin hayop lang. May mga nawawalang manok, may mga dugo sa bakuran." Hanggang isang gabi, narinig nila ang sigaw ng bunsong kapatid. Isang sigaw na hindi kayang gawin ng bata. "Paglabas ko ng silid, nakita ko po ang inay ko. Baligtad na po ang ulo niya." Napakuyom ng kamao si Mang Loren. Kilala niya ang ganitong gawain. "Aswang," mariin niyang sabi. Tumango si Elena, luhaan. "Hindi lang po isa." Ikinuwento niya ang pagdating ng nilalang. Hindi ito agad umatake. Na ganyong aso muna, umiikot sa bakuran. Pagkatapos sinaging lalaki, pamilyar ang mukha at tila kamag-anak. At nang buksan ng pinto ay doon nagsimula ang pagpaslang. Isa-isang pinaslang ang kanyang pamilya. Ang ama, binuksan ng dibdib. Ang ina nilamog ang ulo. At ang mga kapatid ay kinain habang buhay pa. "Bakit ikaw ang natira?" "Hindi ko po alam pero bago mamatay ang inay ko ay may ibinulong siya sa akin." Dahan-dahang inilabas ni Elena mula sa kanyang dibdib ang isang lumang medalyon. Bilog, kulay itim at may ukit na simbolo ng araw na kinakain ng ahas. Napasinghap si Mang Loren. Simbolo'y pamilyar. Masyadong pamilyar. "Ito raw po ang magliligtas sa akin at hanapin ko raw po kayo." Nanlamig ang likod ni Mang Loren. Maraming taon nang lumipas mula nang huli niyang makita ang simbolong yon. At alam niya, ang asubang na umatake sa pamilya ni Elena ay hindi pangkaraniwan. "Hindi ka lang tinira. Pinili ka." Biglang umihip ang hangin sa loob ng kubo. Namatay ang kandila. At sa dilim ay may narinig silang halakhak. Malayo ngunit malinaw. "Gabunan," bulong ni Mang Loren. At doon niya napagtanto na ang labang paparating ay hindi laban ng iisang albularyo laban sa iisang aswang, kundi ito ay digmaan laban sa isang angkang matagal nang naghihintay. Hindi pa sumisikat ang araw nang magising si Mang Loren, hindi dahil sa ingay,
kundi dahil sa bigat ng hangin. Ang klase ng bigat na matagal na niyang kilala, ang klase ng babalang ibinibigay lamang ng mundo kapag may paparating na kamatayan. Tumayo siya mula sa banig, dinampot ang baston at sinindihan ng 3 kandilang inilagay niya sa harapan ng pintuan kagabi. 2 kandila ang nanatiling tuwid ang apoy, ang isa'y kumurap, nanginginig at tuluyang namatay. Isa na ang nasa loob, bulong pa niya. Sa likod niya nagising si Elena, pawis na pawis, humihingal na para bang hinahabol sa panaginip. Nanaginip po ako. May mga matampulang nakapaligid sa kubo. Hindi na nagtanong si Mang Loren. Alam na niya. Lumabas siya ng kubo at tumapak sa malamig na lupa. Ang hamog ay tila mas malapot kaysa sa karaniwan. Sa paligid, ang mga puno ay tahimik. Masyadong tahimik. Walang huni ng ibon. Walang galaw ng dahon. Isang senyalis iyon. Ikinuhit ni Mang Loren ang asin sa paligid ng kubo. Binasbasan ng langis at bumulong na sinaunang orasyon. Mga salitang hindi dapat marinig ng tao kundi ng mga nilalang na nagtatago sa pagitan ng mundo. Ngunit bago pa niya matapos ang huling pantig, may sumigaw. Isang sigaw na hindi sa tao, hindi rin sa hayop. Isang sigaw na nagmumula sa lahat ng direksyon. Mula sa gubat, unti-unting lumitaw ang mga anino. Unay 3, pagkatapos 5, pagkatapos 10. Ang mga anyo ay nagbabago-bago habang papalapit. Minsan tao, minsan hayop, minsan ay parang pinagtagpi-tagping laman at buto. Gabunan! Mariing sabi ni Mang Loren. Hindi sila karaniwang aswang. Ang mga gabunan ay hindi nag-iisa. Sila isang angkan, isang lahing ipinanganak para pumaslang, magparami at maghiganti. Hindi sila umaatake ng walang dahilan. Kapag gumalaw sila, ibig sabihin ay may matagal na silang binabalak. Humakbang si Mang Loren pasulong. Itinaas ang baston. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno, bumalik kayo sa dilim! Sigaw pa niya. Tumawa ang isa sa mga anino habang ito'y palabas ng dilim. Isang lalaking may anyong tao, ngunit ang mga mata ay pula at ang bibig ay masyadong malaki para sa muka. Loren, buhay ka pa pala. Sambit nito, pausat puno ng panunuya. Nanikip ang dibdib ni Mang Loren. Kilala mo ko? Kilalang kilala. Ikaw ang dugo ng angkan na pumaslang noon sa amin. Bago pa makasagot si Mang Loren, biglang umatake ang mga nilalang. Isang aswang ang tumalon mula sa puno. Mabilis, tahimik at may pangil na kasing haba ng daliri. Agad itong sinalubong ni Mang Loren ng baston. Tumama ang ukit sa noo ng nilalang at ito'y napasigaw habang umuusok ang balat. Subalit hindi yun sapat. 2 pa ang sumugod. Isang gumapang sa lupa, ang isa'y lumipad na parang malaking paniki. Pinunit ng lumilipad ang balikat ni Mang Loren at sumirit ang dugo. Napataras siya ngunit hindi bumitaw. Sa likod ko! Sigaw niya kay Elena. Tumakbo si Elena papasok ng kubo. Yakap ang medalyon. Nanginginig sa takot. Ngunit kahit nasa loob ay ramdam niya ang lupa na umuuga. Ang mga sigaw at mga amoy ng dugo. Sa labas ay patuloy ang laban. Gumamit si Mang Loren ng asin. Isinaboy sa hangin. Ang mga aswang ay napasigaw. Ang balat ay tila sinusunog. Sumunod ang bawang pagkatapos ang apoy. Ngunit parang walang katapusan ng mga kalaban. Hindi ka na bata, Loren. At nag-iisa ka. Sambit ng pinunong gabunan. Tama sila. Isa-isa. Napaluhod si Mang Loren. Sugatan ng braso. Mabigat ang paghinga. At ramdam niya ang mas malakas pang paparating. Biglang huminto ang mga gabunan. Nagbigay daan sila. Mula sa gitna ng gubat ay may lumabas na mas malaking anyo. Matangkad, baluktot at may sungay na tila gawa sa buto ng tao. Ang kanyang anino'y mas mahaba kaysa katawan. Ang batalyon ay gising na at ikaw ang una naming alay.
Napangiti si Mang Loren. Dugo ang nasa labi. Kung alay ang hanap nyo, hindi ako madaling kunin. Muling itinaas ang baston at sa sandaling iyon ay tuluyan nang nagsimula ang labanan. Hindi lamang para kay Elena, kundi para sa buong Capiz. Bago pa man bumagsak ang unang patak ng dugo sa lupang tinatapakan ni Mang Loren, alam na niyang huli na ang lahat para umatras. Ang mga gabunan ay hindi umaatake ng pabigla-bigla. Ang kanilang paglitaw ay palatandaan ng matagal na paghahanda. Isang galaw na pinag-iisipan sa loob ng mga dekada, minsan ay mga siglo pa. Habang nakatayo sa gitna ng bakuran, sugatan at hinihingal, unti-unting lumiliwanag ang paligid. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa mga matang pula na isa-isang nagbukas sa dilim ng gubat. Ang mga gabunan ay hindi magkakapareho ng anyo. May mga mukhang ganap na tao, kayumanggi ang balat, suot ang barong o damit ng magsasaka, at kung titignan sa malayo, parang karaniwang mamamayan. Ngunit kapag tumitig ka sa kanilang mga mata, doon mo makikita ang tunay nilang pagkatao. Walang puti sa paligid, pula lamang, parang sariwang sugat. May iba na kalahating hayop, may buntot ng aso, paa ng kambing o pakpak ng paniki. Ang ilan ay gumagapang sa lupa, ang iba'y nakalutang sa hangin na tila ba hindi sumusunod ang batas ng pisika. At iyan pa lang ang mga kawal, bulong ni Mang Loren sa sarili. Sa gitna ng hanay, lumitaw ang isang matandang gabunan. Ang katawan ay payat, ang balat ay tila papel na tinutuyot ng araw. Ngunit ang kanyang presensya ay mabigat, parang hinahatak pababa ang hangin sa paligid niya. Siya ang punong gabunan, uwi ka ng isang boses sa alaala ni Mang Loren na boses ng kanyang lolo. Ang punong gabunan ng utak ng angkan, siyang nagdidikta kung sino ang papaslangin, kailan at paano. Hindi siya basta pumapas lang para sa gutom, pumapas lang siya para sa balanse ng dilim. Hindi kami mga halimaw, kami ang sinaunang bantay ng takot. Kung wala kami, lalakas ang loob ng mga tao. Uwi ka ng punong gabunan. Ang tinig ay para bang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napatawa si Mang Loren kahit masakit ang dibdib nito. Kayo ang dahilan kung bakit namamatay ang mga bata. Tumahimik ang punong gabunan at sa katahimikang yun ay naramdaman ni Mang Loren ang bigat ng kanilang kapangyarihan. Ang mga gabunan ay may 7 kakayahan. Bawat isa'y bunga ng sinaunang sumpa. Una, pagbabago ng anyo. Kaya nilang gayahin ang anyo, boses at galaw ng sinumang tao na kanilang napaslang, kaya sila nakakapasok sa mga tahanan ng walang laban. Ikalaway pagkawala ng anino. Kapag natatakpan ng dilim, nagiging bahagi sila ng anino mismo, hindi sila kayang saktan ng ordinaryong sandata. Ikatlo, pagkain ng alaala. Hindi lamang laman ang kanilang kinakain, kaya rin nilang lamunin ang alaala ng biktima, kaya may mga pamilyang nakakalimot sa sariling kasaysayan. Ika-4, dugo ng pagsumpa. Kapag ang dugo nila'y tumama sa lupa, maaari nilang sumpain ang lugar, nagiging pugat ng kamatayan. Ika-5, tawag ng angkan. Kapag may isang gabunan na nasaktan, ramdam iyon ng buong angkan kaya sila dumarating sa isang sandali lamang. Ika-6, buhay na patay. Kahit mapatay ang katawan, kung hindi masisira ang puso nilang itim, babangon silang muli. At ang ika-7, ang pinakakinatatakutan, ang batalyon. Isang pagsasanib ng kapangyarihan ng maraming gabunan. Isang hukbo na gumagalaw bilang iisang nilalang. Kapag inilabas ang batalyon, hindi ito umaatake para umatras. Umaatake ito para burahin ang isang lugar sa mapa. Hindi kayo titigil hanggat hindi ako napapatay. Hindi.
hanggat hindi namin nababawi ang pamana na ninakaw ng angkan mo. Nanlamig ang dugo ni Mang Loren. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Isang bagay na matagal na niyang inakala na nawala na sa mundo. Wala na yon. Matagal niyang wala yun eh. Subalit ngumiti ang gabunan. Isang ngiti na puno ng pangil. Hindi nawawala ang bagay na may sariling tadhana. Sa likod ng pinto ng kubo, mahigpit na niyakap ni Elena ang medalyon. Ramdam niya ang init nito. Parang may tibok. Parang may pusong gising. At nang sa sandaling yon, nagtagpo ang tadhana ng albularyo ng babaeng nakaligtas at ang angkan ng ipinanganak sa dilim. Ang digmaan ay hindi na maiiwasan. Ito'y nakatakda na noon pa man. Hindi kaagad umatake ang mga gabunan. Isa iyon sa mga bagay na pinakakinatatakutan ni Mang Loren kapag ang kalaban ay naghihintay. Ang mga aswang na gutom ay sugod na sugod. Ngunit ang mga gabunan, kapag tumigil, ibig sabihin ay may mas masahol pang inihahanda. Unti-unting umurong ang mga anino pabalik sa gilid ng gubat, ngunit hindi sila umalis. Nakapalibot pa rin sila parang mga uwak na naghihintay ng huling hinga ng biktima. Ang punong gabunan ay nanatili sa gitna, nakatayo sa ibabaw ng ugat ng punong balete. Pag-isipan mo, Loren, wala ka ng takas, wala ka ng kasama, at wala ka ng pamana. Tahimik na tumulo ang dugo mula sa balikat ni Mang Loren. Bumabagsak sa lupa. Nang tumama ang dugo, tila kumislot ang lupa. Isang masamang senyales. Alam niyang totoo ang sinasabi ng nilalang. Ang kanyang mga orasyon ay humihina. Ang asin ay hindi na kasing bisa. Kahit ang apoy ay tila nagdadalawang isip na sumunod sa kanyang utos. Ang edad ay hindi lamang numero. Isa na itong bigat na nakapasan sa kanyang mga buto. Kung narito lang ang medalyon, hindi kayo makakalapit. Ang medalyon ng mga ninuno, isang banal ngunit mapanganib na relikya. Hindi yun basta-basta anting-anting. Isa itong selyo, isang kasunduan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na hindi dapat tumapak sa mundo ng mga tao. Sa tulong nito'y minsang natalo ng angkan ni Mang Loren ng mga gabunan. Pinaghihiwalay ang kanilang batalyon, winawasak ang kanilang mga puso. Ngunit maraming taon nang nakalipas mula nang nawala yun. Akala ni Mang Loren ay nasira na o mas masahol ay sinadyang ilayo upang hindi na muling gamitin. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Sumbugod muli ang mga gabunan. Hindi sila sabay-sabay. Isa-isa silang umatake. Parang nilalaro ang matanda. Isang lumilipad ang dumagit sa kanyang likuran. Naagapan niya yon gamit ang baston, ngunit ang impak ay nagpadapa sa kanya. Isa pang gumapang at kumagat sa kanyang binti. Sumigaw si Mang Loren. Ramdam ang laso na mabilis na kumakalat sa kanyang ugat. Nangingitim ang balat sa paligid na sugat. Pilit niyang binigas ang dasal ng pagadlang. Ngunit naputol ito ng isang malakas na suntok mula sa likod. Bumagsak siya sa lupa. Sa loob ng kubo'y narinig ni Elena ang lahat. Ang sigaw, ang dagundong, ang halakhak ng mga nilalang. Nanginginig ang kanyang katawan. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang tumulong, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Sa labas ay tinatapak-tapakan ng isang gabunan ng kamay ni Mang Loren. Tignan mo ang sarili mo. Ikaw ang bantay ng liwanag. Panunuya nito. Umangat ang ulo ni Mang Loren. Ang kanyang paningin ay nanlabo, ngunit malinaw ang isipan. Hindi ako ang bantay. Isa lang akong tagapangalaga. Biglang humuni ang hangin. Ang mga kandilang nakapaligid sa kubo'y sabay-sabay na namatay. Ang paligid ay tuluyang nilamon ng dilim. Ito na ang sandaling hinihintay ng mga gabunan. Nagumpisa na ang ritual ng batalyon. Isa-isang nagtugtong ang mga anino. Ang mga katawan ay tila natutunaw at nagsasanib. Ang mga sigaw ay nagiging isa. Isang malalim, nakakabinging ungol na nagpapayanig sa lupa. Ang mga puno ay nagsimulang mamatay. Ang mga dahon ay nalaglag kahit hindi taglagas.
Wala ka nang magagawa. Wala nang medalyon. At kahit narito man, hindi mo na kayang gamitin. Uwi ka ng punong gabunan. Napapikit si Mang Loren. Sa unang pagkakataon, sa napakaraming taon, pumasok sa isipan niya ang pagkabigo. Hindi ang pagkamatay ang kinatatakutan niya, kundi ang ideyang may mga inosenteng madadamay. Ang baryo, ang mga batang misang napagaling niya, ang babaeng nagtatago sa kanyang kubo. Patawad, bulong niya, hindi sa mga gabunan kundi sa kanyang mga ninuno. Ngunit sa sandaling yon, may liwanag, mahina sa una at parang munting apoy, subalit malinaw. Mula sa loob ng kubo, napadilat si Mang Loren. Sa pintuan ay nakatayo si Elena at sa kanyang dibdib ay kumikislap ang itim na medalyon. Mainit at buhay at tila matagal nang naghihintay na magising. Nanlaki ang mga mata ng punong gabunan. Hindi maaari. Paano nangyari ito? Ngumiti si Mang Loren kahit duguan na. Hindi pala ito nawala. Hinintay lang nito ang tamang dugo. At sa unang pagkakataon ay umurong ang dilim. Hindi ordinaryong liwanag ang nagmumula sa medalyon. Ito'y hindi puti, hindi rin dilaw, kundi itim na may pulang ugat, parang pusong tumitibok sa loob ng bato. Sa bawat pintig, umaalo ng hangin. Ang mga gabunan ay napaungol. Tila nasusunog ang kanilang balat kahit walang apoy. Ilayo mo siya! Hindi pa oras! Sigaw ng punong gabunan. Ngayon ay mas bakas ang takot sa tinig. Subalit huli na. Lumapit si Elena kay Mang Loren. Ang mga matay puno ng luha ngunit hindi natakot. Sa sandaling yun ay may kakaiba sa kanyang anyo. Ang tindig ay mas matatag. Ang boses ay mas malinaw. Parang may ibang presensyang gumagabay sa kanya. Lolo? Bigkas pa niya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Loren. Anong sinasabi mo? Paus niyang tanong. Lumuhod si Elena sa tabi niya at inilagay ang medalyon sa kanyang palad. Sa sandaling magdikit ang balat ni Mang Loren at ang relekya, bumuhos sa mga alaala. Hindi kanya, subalit alaala ng kadugo. Isang batang lalaki at babae, magkahawak kamay. Isang lolo na umiiyak sa gitna ng ulan. At dalawang pangalan na matagal nang hindi binibigas. Loren at London. Kambal. Magkapareho ng muka, magkapareho ng dugo, ngunit magkaibang landas. Matagal na tinago ni Mang Loren ang katotohanan yon kahit sa sarili niya. Si London ang mas tahimik at mas maunawain. Ang piniling iwan ng landas ng albularyo, siya ang naglayo sa medalyon. Sapagkat alam niyang darating ang panahon ng relekya ay kakailanganin ng dugong hindi inaasahan sa dilim. Si Elena, nanginginig na sabi ni Mang Loren. Apo mo po. Apo po ng kambal mong si London. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng punong gabunan. Kasalanan mo ito, Loren. Kung hindi mo kami sinubukang buksain nun, hindi kami lalakas ng ganito. Tumayo si Mang Loren. Pilit na pinapasa ng sakit. Hawak niya ang medalyon. Ngayon ay kalmado na ang tibok. Parang kinikilala na ng kanyang kamay. Hindi ko kayo sinubukang puksain. Sinubukan ko kayong pigilan. Mariin niyan tugon. Sa likod niya inilapat ni Elena ang kanyang kamay sa lupa. Hindi niya alam kung paano, ngunit alam niyang ang kanyang katawan parang likas at parang minana. Biglang umangat ang mga simbolo sa lupa, mga ukit na matagal nang natabunan ng panahon. Ang mga ito'y umilaw, bumuo ng selyo. Ang medalyon ay hindi lang sandata, ito ay susi at ikaw ang kandado. Sumigaw ang gabunan habang sinusubukang umatras. Subalit huli na, ang selyo ay nagsara. Ang kanilang mga anino'y hindi na makagalaw. Ang batalyon ay nagsimula ng magkawatak-watak. Ang pagsanib ay napuputol ng liwanag na nagmumula sa lupa at sa dugo ni Elena. Ngunit ang punong gabunan ay nanatiling nakatayo. Huli na kayo, kahit mamatay kami rito. Ang iba pa,
May iba pa. Ang dilim ay walang hangganan. Umakbang si Mang Loren pasulong. Ang medalyon ay nakabitin sa kanyang dibdib. Ang baston ay nakataas. Maaaring walang hangganan ng dilim, pero ang tao hindi sumusuko. Tumingin siya kay Elena. Handa ka na ba? Tanong niya, hindi bilang lolo kundi bilang tagapagmana. Tumango si Elena at sa unang pagkakataon ay tinawag ng lupa ang kanilang mga pangalan. Ang huling kabanata ay magsisimula na. Ang selyong iginuhit ng dugo ni Elena at ng kapangyarihan ng medalyon ay kumikislap sa pulang liwanag. Parang sugat na pinilit isinasarado ng mundo. Isa-isang nagkakalas sa mga gabunan mula sa anyo ng batalyon. Ang kanilang mga katawan ay tila hinihila pabalik sa dilim na pinagmulan nila. Ngunit ang punong gabunan ay hindi basta-basta sumusuko. Tumayo ito sa gitna ng selyo. Ang katawan ay unti-unting nagbabago. Ang balat ay bumuka. Ang mga buto ay lumitaw at mula sa dibdib nito'y sumisilip ang itim na puso. Kumakabog na parang sariling nilalang. Ito ang puso ng angkan. Hanggat ito'y tumitibok, babalik at babalik kami. Humakbang si Mang Loren kahit nanginginig ang tuhod. Kahit bawat hinga ay masakit, ang kanyang mukha ay duguan, ang kanyang katawan ay sugatan. Ngunit ang mga matay malinaw, wala ng alinlangan. London, narito na ang dulo. Bulong niya sa hangin. Tinatawag ang kambal na matagal nang pumanaw. Itinaas niya ang baston at inilapat ni Elena ang medalyon sa ulo nito. Sa sandaling yun ay nagliyab ang mga simbolo sa kahoy. Ang ukit ng araw at ahas ay nagiging isa. Makinig kayo. Sa ngalan ng dugo ng kambal, sa ngalan ng mga ninuno at sa ngalan ng mga inosenteng pinaslang, bumalik kayo sa kawalan. Malakas na sigaw ni Mang Loren. Ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Isinaksak niya ang baston sa lupa. Isang alulong ang umalingaw-ngaw, hindi galing sa isang lalamunan, kundi sa daan-daang tinig na sabay-sabay na walan ng tahanan. Ang mga gabunan ay nagsimulang magliyab, hindi sa apoy kundi sa liwanag na nagmumula mismo sa lupa. Sumugod ang punong gabunan kay Mang Loren. Ang mga kukoy handang pumaslang, ngunit tinarang siya ni Elena gamit ang pangalan. Napahinto ang nilalang. Ang pangalan ay parang kutsilyong bumaon sa alaala nito, sapagkat si London ang nagtakda ng sumpa. Siyang nagligtas sa medalyon. Siya ang pumili ng dugong magtatapos sa digmaan. Hindi ka dapat nabuhay. Kahit kayo, hindi rin dapat kayo nabuhay. Tugon naman ni Elena. Inilapan niya ang kanyang palad sa dibdib na nilalang, direkta sa itim na puso. Sa tulong ng medalyon, binigkas niya ang huling orasyon, ang dasal na hindi isinulat kahit saan, sapagkat sa dugo lamang ito na ipapasa. Pumutok ang lupa. Ang itim na puso ay nagbitak at mula rito'y sumirit ang liwanag, maputi, mainit at walang galit. Isa-isang naglaho ang mga gabunan. Ang kanilang mga sigaw ay nauwi sa bulong at ang bulong ay nauwi sa katahimikan. Bumagsak ang punong gabunan sa lupa. Ngayon ay isa na lamang tuyong bangkay. Tahimik, walang hangin, walang sigaw at walang anino. Unti-unting sumikat ang araw. Ang gubat ay humingang muli. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit at ang pulang buwan ay tuluyang naglaho sa langit. Napaluhod si Mang Loren. Humabol ang kanyang hininga at ramdam niya ang bigat ng edad. Ngunit sa pagkakataong ito'y wala ng takot. Tapos na, mahina niyang sabi. Lumapit si Elena at inalalayan siya. Ang medalyon ay muli nang naging malamig, parang ordinaryong bato. Ang tungkulin nito ay natupad. Magtatagal pa po kayo. Kailangan po kayo ng baryo. Hindi na tulad ng dati, panahon mo na. Tumingin siya sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ramdam niya ang kapayapaan. Makalipas lamang ang ilang araw ay kumalat ang balita sa buong Capiz na wala ang mga aswang, ang mga bangungot ay humupa, ang mga batay nakatulog ng payapa.
At sa dulo ng baryo'y may isang kubong nananatiling bukas. Ngunit ngayon, 2 kandila na lamang ang nakasindi. Si Mang Loren ay pumanaw isang gabi. Tahimik, walang sakit. Hawak ang baston ng mga ninuno. Inilibing siya sa tabi ng puno ng balete. Hindi bilang albularyo kundi bilang tagapagtanggol. Si Elena ang pumalit. Tagapangalaga ng balanse. Ang medalyon ay hindi na niya isinusuot. Itinago niya ito sapagkat ang tunay ng lakas ay hindi sa anting-anting, kundi sa alaala ng mga nagbantay bago sa kanya. Hindi kailanman magwawagi ang dilim.